ng inyong anniversary ngayon ay faith, sige nga, faith is The realization of what is hoped for. Faith is the realization of what is hoped for. Ako pa nagsabi. Ano ang tema ng inyong anniversary? Hope is the Faith is the realization of what is hoped for. Faith is the realization of what is hoped for. Tama? Yes po. Ayaw nyo maniwala? Okay. Asaan si Brother Chris? Halika, Brother Chris. Halika. Andun na po sa Kung ayaw nyo maniwala ito, nakasulat sa kanya, faith is the realization of what is hoped for. Okay? Thank you. Now, para mas malinaw sa atin, unahin natin na pag-isipan ang tungkol sa hope. Ano ba yung hope na binabanggit doon sa second reading natin from the letter to the Hebrews? Ito po ang hope. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nangako sa atin na kapag mamumuhay tayo ng maayos, mamumuhay tayo alinsunod sa kanyang utos, then ang pangako niya ay bibigyan niya tayo ng iba't ibang gantimpala. At ang kabuuan ng iba't ibang gantimpalang yan ay yung gantimpala na walang hanggang saya sa langit. And that is what we are hoping for. Yung pangako ni Jesus ay tutuparin niya. We are hoping for that. Bakit? Kasi alam natin na si Jesus, hindi siya pwedeng magsinungaling sa'yo. Si Jesus, hindi ka niya pwedeng lukuhin. Ito ang isipin mo, ha? Siya ba na ipinako sa krus? Siya ba na namatay para sa'yo? Sasabihin mo na lolokohin ka niya? Imposible. Kaya, yung pangako niya, tutuparin niya yan. Walang duda. Pero, hindi naman automatic na porque nangako siya sa atin, ay tutuparin niya sa atin lahat. Hindi. Depende rin yan. Depende rin sa iyong pamumuhay. Kung sa pamumuhay mo ay talagang makadiyos ka, kung mabait ka, kung ang pamumuhay mo ay alinsunod kay Jesus, then yun ang patunay mo, diyan mo ipapakita ang iyong faith. Mayroon ka lang karapatan to expect what was hoped for kung nabuhay ka in faith. Ano ba ang faith? Ang faith, may dalawang aspeto yan. At itong dalawang aspeto ng faith ay nandiyan palagi dapat. Kung iisa, hindi yan tunay na faith. Faith. Nagiging faith. Okay. Ang una sa faith ay, syempre kung sinabi mong naniniwala ka, that means mayroon kang pinaniniwalaan. Correct? Hindi naman po pwede na naniniwala ka sa wala. Okay. Isa yan. Ang pangalawa na aspeto ng faith ay yung pinaniniwalaan mo ay isinasa buhay mo. So hindi ka puro bukang bibig, yes, I believe, I believe, I believe. Pero ang faith ay pinatutunayan ng pamumuhay. So halimbawa, sasabihin mo, well, I believe that Jesus Christ is my Savior. Ayun nga, naniniwala ka, isa pa lang yun. Pero, ang pangalawa ay, dahil naniniwala ka that Christ is your Savior, kung kaya, sa Kanya ka nagdedepende sa iyong pamumuhay. So, may pinaniniwalaan ka that He is the Savior, and then pangalawa ay nagdedepende ka sa Kanya. Nandyan yung dalawa, therefore, that is faith. Well, parang napakadali ng pagkasabi ko, alam ko po yan. Pero alam naman natin na in reality, tayo
who are hoping, pagdating sa faith, hindi yan madali. Kasi marami tayong pinagdadaanan na pagsubok. Alam mo yan. Kahit sasabihin mo, I believe in God. Pero kapag may crisis na dyan, nakakalimutan mo na ang tungkol sa Diyos, nakakalimutan mo na ang iyong mga pinaniniwalaan. So, dapat dyan, patunayan mo ang iyong faith. Even in times of difficulties. Actually, sa times of difficulties, doon mo mas pinatutunayan ang iyong faith. At kapag napapatunayan mo ang iyong faith, doon mo lang masasabihin that you have the right to hope for the promise of Jesus Christ. Okay, kukwentuhan ko kayo ng isang patunay ng tibay ng faith. At ito ay nangyari noong taon 1900 in China. Ito yung tinatawag nila na Boxer Rebellion. Noon, dati-dati, ay may mga misyonerong Kristiyano na pumunta sa China at ang dami-dami nila na mga na-convert sa Kristyanismo. Pati sa mga eskwelahan, pati sa mga nagpatayo sila ng mga simbahan, etc. Pero, eto naman, may mga komunista rin, komunista yan yung walang Diyos, na ang ginawa nila ay tinotorture nila ang mga Kristiyano. At ito ang isang nangyari in that Boxer Rebellion of 1900. Sa isang eskwelahan na Catholic school, ano ang ginawa ng mga komunista? Doon sa gate, which is the entrance and exit at the same time ng eskwelahan, ay naglagay sila ng crucifix. And then doon sa loob ng eskwelahan, nandun pinapila ang lahat ng mga Kristiyano. And then sabi nila, okay, makakadaan ka lang dito na hindi ka masasaktan at hindi ka mamamatay kung sa pagdaan mo dito, apak-apakan mo yung crucifix. Gawin mo pang doormat. So, yung una na dumaan, ano ang ginawa niya? Napak-apakan niya ang crucifix. Impunas na pedalero dikti sa sapatos na. Sabi ng mga komunista, very good, sige, makakadaan ka na, makakauwi ka, hindi ka masasaktan. Yung pangalawa, dumaan, ganun din. Talagang yung pagmukha ng ating Panginoon, yun ang ginawa niya, talagang kinaskas niya yung sapatos niya. Very good, sige, daan ka na, uwi ka na. Third, ganun din ang ginawa. Pero ito na, pagdating sa fourth, ano ang ginawa niya? Sa harap ng crucifix, lumuhod siya. And then, he made the sign of the cross, and then nagbow siya, and then hinalikan pa yung katawan ng ating Panginoon sa crucifix. Galit na galit ngayon yung mga komunista. Ano ang ginawa nila? Agad-agad doon, hindi pa nakakabangon yung lumuhod at humalik kay Jesus, sinaksak na nila at doon na nila pinatay. So sabi nila, tignan mo, yung mga nakapila dyan, matatakot na yan. Lahat na yan, aapak sa crucifix. Kasi ayaw nilang matulad dito. Yun ang inaakala nila. Pero, would you believe na yung panglima, pang-an, etc., tinulad nila yung pang-apat. Nag-genuflect sila, humalik sila sa katawan ni Jesus. At lahat sila ay pinatay. I-google niyo ito mga kapatid. Boxer Rebellion in China in the year 1900. Because dahil dyan, ilang libo ang mga Kristiyano na namatay dahil sa pananampalataya, katapatan nila kay Kristo, hindi sila bumitaw kay Kristo. Sila
ay itinanghal na mga martir dahil sa kanilang pagka-Kristiyano. Now, my dear friends, maaari hindi na tayo aabot sa ganung sitwasyon. But then, even in our daily life, patunayan natin ang ating faith, not only in words, but more so in action. And then, doon kapag patunayan mo ang iyong faith, at saka ka lang may karapatan na umasa to hope that Jesus Christ will fulfill His promises to you.